Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Binibining Aisa. Ngayon ay babahagi namin ang aming presentasyon tungkol sa paggamit ng graphic organizer sa pagtuturo, isang teknik sa integratibong pagtataya. So dito, tatalakayin namin kung ano ba ang gamit ng graphic organizer, kalagahan nito, at kung paano ito nakakatulong sa pagkatuto at pagtataya ng mga mag-aaral. At ito naman po ang aking mga kasamahan na sina Binibining Geraldine Igsig, Mariel Andare, Binibining Derlin Lilis, Kate Marie Sanggalang, Christian Layosa, at Ginoong Cyrus Saparese at Jacob Madrona. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon na may ating talakayin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng graphic organizer. So, ang graphic organizer class ay isa itong uri na mahalagang visual na kagamitan sa pagtuturo upang matulungan ang mga mag-aaral na maayos na may halad ang mga ginawa nilang mga impormasyon. Sa halip na puro teksto lamang ang kanilang mga ginagawa ay ginawa lamang itong graphic organizer upang kanila makikita ang mas malinaw at organisado ang kanilang konsepto dahil ito ay naipapakita sa pamamagitan ng diagram, chart at iba't pang mga visual na anyo. So, sa kasalukuyang panahon kasi class ay mahalagang na gumagamit ang mga guro ng mga estratehiyang nakatulong na mas malalim na pagkatuto. Ang mga mag-aral kasi isa itong epektibong paraan ay ang paggamit ng graphic organizer. So dahil nakatulong ito upang makita ang mga mag-aaral ang kaugnayan ng mga idea at konsepto dahil dito mas mapadali ang kanilang mga pag-unawa. So ang kanilang mga pag-unawa ay magiging aktibo sa proseso sa pagkatuto. So bukod dito class ay nakatulong din ang graphic organizer sa pagliwanag, paglinang ng kritikal na pag-iisip at kasanayan sa pagsusuri at habang inaayos ang mga mag-aaral ang impormasyon. So matututuan silang tukuyin ang mahalagang detalye sa paghahambing ng mga konsepto at bumuo ng koneksyon sa pagitan ng iba't ibang mga ginawa nilang mga idea. So ginagamit din dito bilang isang paraan ng pagtataya sapagkat nakikita ng guro kung gaano kalawak at kalalim ang pag-unawa sa pamagitan ng graphic organizer. So, hindi lamang sa sa ulo ng impormasyon ang nasusukat, kundi pati na rin ang mga kakayahan ng mga mag-aaral. So ayun class, masusuri natin na organisado nga ba sila or hindi. So may paliwanag ang nilang mga natutunan gamit ang visual na o tinatawag natin na graphic organizer. So, ang graphic organizer class ay isa itong makabagong gagamitan sa ating panahon ngayon, lalo na umusbong ang ating mga teknolohiya ngayon sa makabagong panahon. So, gumagamit talaga ang mga guro kung paano nila ma-connect sa digital o mga online na gawain or mga paano nila ma-aktibo gamit ang graphic ang mga visual na kagamitan. So upang meron silang matutunan at mas madali silang matutunan. Yun. Maraming salamat Ginoong Madrona, no? At ngayon naman dumako naman tayo, no, sa kung ano nga ba ang graphic organizer. So ang graphic organizer, no, ito yung visual na presentasyon, no, at ginagamit natin ito, no, bilang mag-aaral na kung saan dito, no, inilalagay natin, no, ang ating mga iba't ibang mga ideya. At syempre dito din, no, nakapaloob mga kung ano nga ba ang nauuna at kung ano naman ang ating kumbaga pasunod-sunod, no, na mga impormasyon. At ang layunin ng graphic organizer, no, ay upang ipakita, no, kung ano nga ba, no, ang mga natutunan ng mga mag-aaral at syempre sa lalong-lalo na rin, no, sa kanilang critical na pag-isip bilang mga mag-aaral. At yun lamang, no, ang graphic organizer.
Okay, maraming salamat Ginoong Cyrus. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga uri ng graphic organizer. So unang-una na dito yung concept map. So ano nga ba yung concept map? So ginagamit upang ipakita ang ugnayan o koneksyon ng iba't ibang konsepto o ideya. So nakakatulong ang concept map, no? Dahil ito ay mas mapadali at maunawaan kung ano bang nakakaugnay ang mga impormasyon at paksa. At karaniwan itong gumagamit ng mga linya o arrow upang ipakita ang relasyon ng bawat konsepto. So halimbawa class, so ang paksa ay climate change. So yung nakalagay sa concept map nyo or yung mga arrow doon ay yung sanhi, epekto or solusyon ng climate change. So ganon yung concept map. At susunod naman sa pangalawa natin ay ang mind map. So ano nga ba yung mind map? So isang graphic organizer na nagsisimula sa pangunahing ideya sa gitna at pinapalawak ang gamit ng mga kaugnay na detalye o subtopic. So nakakatulong ang mind mapping dahil sa pagbuo at pag-organisa at pagpapalawak ng mga ideya. So halimbawa yung paksa nyo sa mind mapping ay healthy lifestyle. So ano nga ba yung nakalagay sa mind mapping niyo? So yung mga araw-araw din, yung pagkain, ehersisyo, tulog at kalinisan. So ayan yung nakalagay sa inyong mind mapping dahil yung paksa ninyo or ideya ay patungkol sa healthy lifestyle. So, dito naman tayo sa pangatlo, ang flowchart. So, ginagamit ang flowchart sa pagpapakita ng proseso, hakbang o pagkasunod-sunod ng mga gawain o pangyayari. So, madalas ginagamit ang flowchart, itong gumagamit ng kahon at arrow upang malinaw at maipakita ang daloy ng isang proseso. So, halimbawa, ang pinapakita nyo sa flowchart niyo ay paggawa ng tinapay. So, may mga arrow doon or box na ang nakalagay doon ay paghahanda ng sangkap, paghahalo o pagluluto sa tinapay. So, ayun yung flowchart. So, pinapakita dito sa flowchart kung ano nga ba yung mga flow na ginagamit ng mga karaniwang ideya na nilagay ninyo sa isang flowchart na gumagamit ng arrow o kahon. At dito naman tayo sa Venn diagram. So, ginagamit ang pagkahambing upang maipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa o higit pang bagay, konsepto o paksa. So, nakakatulong ito upang mapadaling matukoy ang magkapareho at magkaibang katangian. So, halimbawa, nagkahambing ka ng aso at pusa. So, dito, magagamit mo yung Venn diagram upang ihambing yung dalawang paksa or nilagay mo na idea sa Venn diagram. So, kagaya ng sinabi ko, aso at pusa. So, ang lalagay mo sa Venn diagram ay pareho silang alagang hayop, ngunit magkakaiba ang kanilang ugali at paraan ng pag-aalaga. So, gagamitin yung Venn diagram upang ihambing yung paksa. Kung ano ba ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ito. Kahalagahan sa pagtuturo. Ngayon ay tatalakayin ko kung bakit napakahalaga at napapakinabangan ang paggamit ng graphic organizer sa ating pagtuturo at pagkatuto. Una, nakakapagpalinaw ito ng mahihirap na konsepto, maraming paksa sa pag-aaral ang malalim o nakakalito. Pero kapag ginamitan ito ng mga visual na ayos ito ay nagiging mas simple, madaling maintindihan ang mga impormasyon para sa mga mag-aaral. Ayan. Ang pangalawa ay nagpapatas ito ng partisipasyon ng mga mag-aaral dahil hindi ito lamang puro sulat, babasahin, nagiging mas kawili-wili at aktibo ang klase. Ito din ay nahihikayat ang mga estudyante na magbahagi ng kanilang idea, makilahok sa mga gawain. Ayan, at ang pangatlo ay malaki ang naiitulong nito upang mapahusay ang kakayahan ng mga bata sa pagsusuri. Habang inaayos nila ang mga idea, ito ay ipinapakita ang ugnayan ng mga ito at natututo silang mag-isip ng mas malalim at suriin kung tama o hikal ang daloy ng
kanilang kaalaman. Ayan, naintindihan ba? At sa pang-apat naman ay nagiging mas organisado ang kanilang pakaan ng pag-aaral. Natuturuan silang paghiwalayin ang pangunahing idea mula sa mga detalye matututong silang ayusin ang mga impormasyon na sa maayos na pagkasunod-sunod. At ang panghuli ay nakakatulong ito ng malaki sa pag-aalala ng mga natututuhan dahil mas madaling tumatatak sa isipan ang impormasyon at nakikita at nakaayos ng malinaw kumpara sa mga tekstong mahahaba at puro salita lamang. Ayan, naintindihan ba ang apat na mahalagang sa pagtuturo? Ayan, ang graphic organizer kasi ay hindi lamang kagamitan na sa nagpapakita ng idea, kundi isang paraan din upang maging mas malinaw, mas aktibo at mas matagumpay ang proseso ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. At ngayon naman ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng organizer bilang integratibong pagtataya. So, ang graphic organizer ay may tuturing na isang paraan sa integratibong pagtataya dahil hindi lamang ito sinusukat ang kaalaman ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ang kanilang mga kakayahan sa pag-isip. May magsuri at mag-organisa ng mga impormasyon. So sa paggawa ng graphic organizer ay ipinakita ng mga mag-aaral kung ano ang paano nila maunawaan ang isang paksa, kung paano nila naiugnay ang iba't ibang konsepto. So dahil dito, mas makita ng guro ang tunay na antas sa pagkatuto ng mga mag-aaral, hindi lamang sa pagsasaulo ng mga impormasyon o mga sukat, kundi maging mga kanilang mga kakayahang ilapat at gamitin sa kanilang mga natutunan makabuluhang paraan. At dito naman tayo sa integrasyon ng pagsusulit ng isang graphic organizer. Halimbawa na lang nito ay ang pagbuo o paggawa ng mga estudyante ng concept map na may paksang climate change. Ang concept map ay nakakatulong sa mga mag-aaral upang mahimay ang mga ideya ng isang topic or isang paksa. Halimbawa sa climate change, hindi lamang basta-basta naglalagay yung mga mag-aaral ng mga ideya sa isang konseptong mapa or sa isang concept map dahil kailangan nilang matukoy kung ano ang sanhi ng climate change, kung ano ang climate change, ano ang mga epekto nito at mga posibleng solusyon. Kaya hindi lamang natututo ang mga mag-aaral sa paglagay mismo ng mga ideya sa concept map bagkos natutunan din nila kung ano ang kanilang mga nilalagay at kung ano nga ba ang climate change. Dahil ang layunin ng concept map ay may pakita ng mga mag-aaral ang kanilang pag-unawa sa paksa sa pamamagitan ng isang presentasyon or sa pamamagitan ng paggawa ng concept map. Kaya mahalaga ang isang graphic organizer upang maayos na makita ang mga ideya ng isang mag-aaral. At yun ang integrasyon ng mga pagsusulit at ganun kahalaga ang mga graphic organizer sa pagbuo ng ideya ng mag-aaral. Ngayon dito naman tayo sa mga benepisyo sa mag-aaral. Una, mas madaling matuto. So dahil sa visual na graphic organizer, mas madaling maintindihan at matandaan ng mga mag-aaral ang impormasyon. At sa pangalawa, mas malinaw ang pag-unawa. So nakikita nila ang koneksyon sa mga ideya sa nagiging malinaw ang aralin. At pangatlo, nahahasa naman ang kanilang
pagkamalikhain. So nagagamit ng mga mag-aaral ang kanilang creativity sa pag-aayos at pagbuo ng idea. At pang-apat ay ang pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip. Natututo silang magsuri, maghambing at magbigay ng ugnayan sa mga konsepto. At dito naman sa nagiging aktibo sa pag-aaral. So mas nakikilahok ang mga mag-aaral dahil sila mismo ang gumagawa at nag-oorganisa ng impormasyon. Sa kabuuan, gaya ng nakasaad dito, ang graphic organizer ay isang mabisang teknik sa integatibong pagtataya. Hindi lamang ito simpleng kagamitan sa pag-aayos ng impormasyon, kundi nagsisilbi itong mahalagang paraan upang masuri kung talagang natututuhan at nauunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. Ayan, sa pamamagitan nito, nakikita natin kung paano nila inaayos ang kanilang mga idea, paano nila pinag-uugnay ang mga konsepto, at kung gaano kalalim ang kanilang pagkaunawa. Dito ay hindi lamang basta pagsaulo ng mga salita, dahil dito nagiging mas makabuluhan at mas malinaw at mas epektibo ang buong proseso ng pagtuturo at pagtataya. Ang layunin natin hindi lamang magturo, kundi masiguro na may natututuhan at may lumalim na kaalaman ang bawat mag-aaral, at ang graphic organizer ay isa sa mahusay na paraan upang makamit ito. Ayan, itong katapusan ng aming ulat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.